Tuwing mahal na araw, bumabagal ang mundo. Tahimik ang mga kalsada, sarado ang mga tindahan. Ang init ng panahon ay parang paalala ng bigat ng panahong ito. Isang linggo ng pagninilay, isang linggo ng paggunita sa huling sandali ni Jesus sa lupa. Pero, sa katahimikan ng mahal na araw, may mga tinig na hindi natin masyadong naririnig. Ang mga kwento ng kanyang mga alagad. Mga ordinaryong tao tulad ng mangingisda, maniningil ng buwis, at may hirap. Ngunit sa isang tawag ni Jesus, iniwan nila ang lahat. Hindi sila perpekto. Natakot din sila. Tumakbo at may nagtaksil pa. Pero sa huli, sila ang naging unang saksi ng pananampalatayang hindi nasusukat sa takot kundi sa sakripisyo. Mula linggo ng palaspas kung kailan masaya siyang sinalubong, hanggang Biyernes Santo kung kailan siya pinako sa krus, at linggo ng pagkabuhay kung saan muling nabuhay ang pag-asa. Ito ang mahal na araw. Pero, habang binubuno ni Jesus ang bigat ng krus, nandoon din ang kanyang mga alagad. Hindi bilang mga bida sa eksena, kundi bilang mga taong tulad din natin. Nalilito, nasasaktan, nagdududa. At kahit ganon, hindi sila bumitaw sa pananampalataya. At ang tanong na madalas nakakalimutan sa Holy Week, paano nga ba sila namatay? Una na dito si Pedro o si Peter. Si San Pedro ang itinuturing na bato ng simbahan. Nang dakpin si Jesus, siya ang unang sumugod. Pero siya rin ang unang tumanggi na kilala niya si Jesus. Hindi lang isa, kundi 3 beses. Ngunit, sa kabila ng kahinaan, bumalik siya sa pananampalataya. At noong siya'y huhulihin at ipapako sa krus, ito ang sinabi niya, "Hindi ako karapat-dapat mamatay sa parehong paraan ng Panginoon ko." Kaya, ipinako siya ng pabaliktad. Sa huli, pinili pa rin niyang maglingkod, kahit ang kabayaran ay kamatayan. Pangalawa, Santiago o si James the Greater. Isa sa pinakamatapat kay Jesus, si Santiago ay pinugutan ng ulo sa utos ni Hari Herodes. Ito ay nakatala sa Acts chapter 12 verse 2. Isa siya sa mga unang martir ng iglesia. Ang kanyang dugo ang naging binhi ng mas malawak pang pananampalataya. Pangatlo, Andres o si Andrew, kapatid ni Pedro, at tinaguriang tagapagdala ng pananampalataya sa Greece. Ipinako siya sa krus na hugis X, at ayon sa mga tala, tumagal siya ng 2 araw bago bawian ng buhay. Sa kabila ng sakit, nangaral pa rin siya. Walang pahinga, walang reklamo, hanggang sa huling hininga niya. Pang-4, Tomas o si Thomas. Si Tomas ang tinawag na Doubting Thomas. Hindi agad naniwala sa muling nabuhay si Jesus, hanggang sa nakita niya ang sugat. Pero, matapos noon, siya ang nanguna sa pangangaral sa India. Doon, habang nagtuturo tungkol kay Kristo, tinuhog siya ng sibat. At doon rin siya namatay, hindi na bilang isang nagdududa, kundi bilang isang taong nanalig hanggang dulo. Pang-5, Felipe o si Philip. Nangaral sa Asia Minor, pinako at pinahirapan.
At bago siya bawian ng buhay, ipinanalangin pa niya ang mga pumatay sa kanya. Ganon kalalim ang kapatawarang itinuro ni Jesus at isinasabuhay ni Felipe. Pang-anim, Mateo o si Matthew. Dati siyang naniningil ng buwis, isang trabahong kinamumuhian ng mga Hudyo. Pero pinatawad siya ni Jesus. Naging tagapagtala ng ebanghelyo, pinatay habang nangangaral sa Ethiopia. Dala-dala ang mensahe ng pagbabago at pag-asa. Pang-pito, Bartolome o si Bartholomew. Ang kanyang kamatayan ay isa sa pinakamatindi. Binalatan siya ng buhay at pagkatapos ay pinugutan ng ulo sa Armenia. Ngunit, kahit sa ganong klaseng brutalidad, hindi siya bumitaw. Buhay ang kanyang nanalig, kahit inaagaw na ang kanyang hininga. Pang-walo, Santiago o si James the Less. Pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Tinulak mula sa tuktok ng templo, pero nabuhay pa rin. At sa halip na tapusin ang kanyang buhay agad, binugbog pa siya hanggang sa tuluyan na siyang namatay. Hindi siya tumigil sa pagtuturo, kahit ang sarili niyang bayan ay tumanggi na sa kanya. Pang-siyam, Judas Tadeo at Simon the Zealot. Magkasamang ipinangaral ang salita sa Persya. Doon, pinaghiwa-hiwalay ang kanilang katawan gamit ang lagari. Masakit, madugo, pero ni minsan hindi sila umatras. Pang-sampu, Juan o si John. Ang minamahal na alagad. Siya ang nag-alaga kay Maria o ina ni Jesus matapos ang kamatayan ni Kristo. Siya lamang ang hindi pinatay, pero hindi rin siya nakaligtas sa pag-uusig. Nilublob sa kumukulong langis, pero hindi siya namatay. Ipinatapon sa isla ng Patmos kung saan isinulat niya ang aklat ng pahayag, isang huling mensahe ng pag-asa at tagumpay. At ang panghuli, si Matias. Pinalit kay Judas Iscariot bilang ika-12 alagad. At tulad ng iba, nagbigay rin ng buhay habang nangangaral sa Ethiopia. Kung sila nga ng mga simpleng tao, may kahinaan, may takot, pero nang makilala nila si Jesus, nagbago ang lahat. Hindi na sila ordinaryo. Hindi dahil naging perpekto sila, kundi dahil naniwala silang sapat ang grasya ng Diyos kahit sila'y kulang. At sa huli, ibinigay nila ang lahat, pati buhay para sa Kanya. Ang kwento ng mahal na araw ay hindi lang tungkol sa sakit at kamatayan. Ito rin ay kwento ng panibagong simula. Dahil sa sakripisyo ng mga alagad, umabot sa atin ang ebanghelyo. Ngayon, hawak natin ang parehong mensahe: panata, pag-ibig, pananampalataya. Hindi man tayo ipako o pagdusahan tulad nila, may sarili tayong krus. Mga desisyon kailangan gawin, mga pagsubok na kailangan lagpasan, at mga taong kailangan patawarin. Sabi nga sa Luke chapter 9 verse 23, "Take up your cross daily and follow me." Hindi lang ito kwento nila noon. Ito ay kwento din natin ngayon. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento ng mga alagad ni Jesus. Ikaw ba? Sino sa mga kwento ng mga alagad ang pinakatumatak sa'yo? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong makasaysayan at kakaiba. Ibang level din ang sakripisyo nila, no? Hindi makakalain na ganun pala katindi ang pinagdaanan ng bawat isa.